Previously mga tropa, meron akong nakitang isang post na dumaan sa newsfeed ko at ako personally nakapollow ako dito sa page na to. Shoutout natin si Kuya Romel PSD. Kung nakikita nyo yung mga post niya, meron rin siyang printing shop mga tropa. Nagpiprint siya ng mga tarpaulin or mga wide format printing mga tropa ko. And madalas din lap trip yung mga post neto. And etong mga nakaraan nga, nakita ko yung post niya, meron siyang shinare, siguro na experience niya sa customer niya. Sabi siguro sa kanya, ang mahal daw ng Xerox sa inyo, 3 pesos. Ako mga tropa, no, para sa mga nagtatanong, ang sigil ko ng photocopy dito or Xerox sa amin ay 4 pesos. As in yung front page lang. And halimbawa may nagpapaprint sa akin ng ID, yung gusto nila back to back yung pinaka-print or yung pinaka-Xerox, 7 pesos ang singil ko doon mga tropa. Pero kung as in back to back na printing talaga sa mga bond paper, yung isang buo, 4 pesos pa rin yung singil ko sa harapan, and sa pinakalikod 3 pesos, and ang total nun 7 pesos. Ganun lang talaga mga tropa yung pinakasingilan ko kapag short. Pero kapag ka A4 or kaya yung long, nagdadagdag ako. Sa A4, nagdadagdag ako ng piso. So yung regular ko na singilan na 4, nagiging 5 piso siya. And when it comes naman kung pinakalong, ang singil ko doon ay 6 pesos. Or minsan nga 10 piso na yung binibigay sa akin ng customer ko kapag ka long. And dito kasi sa location namin, bibihira yung merong photocopy na long. Kaya minsan natutuwa sila na meron sa amin. Kaya ayun, 10 piso na yung binibigay nila sa akin. And to tell you honestly, dito sa lugar din namin mga tropa, iba-iba yung singilan dito. Merong sumisingil ng 10 piso, isang page lang yon. Halimbawa, magpapaprint ka ng pinaka-ID, yung pinakaharap lang, 10 piso na ang singil sa'yo doon. And kung back to back, hindi ko alam. Ayun lang kasi yung dumadating na feedback sa akin, dun sa ibang lugar daw 10 piso. Kaya kahit papano, dumadayo sa amin yung mga ibang, alam mo yun, yung gustong makamura. Kasi nga 4 pesos lang yung singil ko. And maganda pa yung gamit ko na papel kasi matigas. Yung iba kasi na mga papel na ginagamit nung iba, maninipis. Mga tropa, dito sa vlog natin na tuturuan ko rin kayo ng kahit papanong konting idea sa pagbibigay ng customer service. Anyway, bago natin talakayin yon, gusto ko munang i-share sa inyo yung mga comment ninyo bawat isa dito at yung mga presyo kung magkakano ninyo sinisingil yung mga customer ninyo. So eto, shoutout natin etong si Dikong. Sabi niya, nako mga ka-printing, lumang style na yan. Yung mga gustong magkuripot, akala naman nila bebenta sa mga datihan yung ganun. Kasi yung parang ibig sabihin na itong nag-comment, no, sa iba 3 pesos, bakit ang mahal ng sa inyo? 'Di ba? May mga ganyan-ganyang mga style or kumbaga umi-style yung pinaka-customer. Ayun siguro yung pinaka-point ni Dikong. Usually ganun naman talaga yung mga customer. Yung mga baguhan naman sa printing, payag agad sa customer na ang nagpepresyo, makabenta lang. Di nila alam, unti-unti nilang sinisira ang negosyo dahil sa mababang presyo na ayon yung gusto lang ng customer yung sinusunod nila. Mga tropa, kung papasok kayo ng printing business, manood kayo ng iba't ibang vlogs at aralin ninyo yung presyuhan at wag kayong susunod sa mga customer when it comes sa presyuhan. Yung gusto nila, sasabihin nila, boss, baka pwedeng ganito na lang, boss, baka pwedeng ganyan na lang. Wag ninyong i-yes yan. Bago ninyo gawin yung pinaka-project ninyo, make sure na nakuha na ninyo yung pinaka-bayad nila para wala nang atrasan, para sure na. Kumbaga, ayun yung magko-close ng deal. Diba? Ipinaliwanag ninyo yung presyo ninyo, ganito yung possible na mangyayari, or kahit papano, nag-sample na kayo ng pinaka-output. Hanggat walang perang involved, hanggat hindi ninyo nakukuha, wag ninyong gawin, 'di ba? So ayun, sana gawin ninyo 'yon. So shoutout din natin etong si Lance Flores. Sabi niya dito, pas sa mga barat na customer. Ganyan talaga mga tropa, pas talaga kayo sa mga barat na customer. Pero dahil nga dito sa vlogs natin, tuturuan ko kayo kahit papano ng konting, alam mo 'yon, ng good customer experience, 'di ba? Or yung at least kung paano nyo i-handle yung mga ganyang scenario. So dito, sabi pa neto ni Ronnie Lin, nung isang araw nga lang may nagsabi daw sa kanya mahal daw yung singil niya. Ganyan, usually may experience nyo talaga yan. So dito parang sabi niya,
may sinishare siya dito na detalye. Mura lang talaga singil nung ibang first time mag-printing business. Tapos bigla sabi, sira daw yung printer nung suki daw nila kung saan nagpapaprint ng mura. Ayan talaga yung mangyayari. Kasi nga daw yung full colored na printing, 3 pesos. Talagang magsasara yung mga buwakan ng shit na yan. And eto no, ang daming mga nagko-comment dito kasi medyo nag-trending na rin kahit papano yung pinaka-post natin or yung ni-repost ko na details. So sabi dito ni Hawadin LD, sabi niya mahal na pala ang 3 pesos kasi daw sa kanya 10 pesos daw yung back-to-back colored ID. Ayan, ganyan yung mga singilan, okay na rin yung ganyan, no? 10 pesos, as in back-to-back naman yan eh. Sa isang page, back-to-back, nandun yung front ID and nandun yung back ID. So far, so good na yan ganitong singilan. To tell you honestly, kung meron akong, kung etong pinaka-business natin, meron naman talaga kayong business permit, lahat ng permits meron kayo, pwede kayong magsingil ng ganyan. Talagang naaayon niyang ganyan. Pwede pa nga hanggang 10 piso, isang pinaka-Xerox talaga. Sa totoo lang, and sa mga malls, kasi yung pagpepresyo, nakadepende rin yan sa mga lugar ninyo. Lalong-lalo na sa mall, 30 pesos ang singilan dyan, mga tropa, literal. Kasi alam nyo ba kung magkaano ang singil? Sa pinaka-boot ng yung pinaka-stall nila, umaabot ng 60,000 yon. 30,000 to 60,000 yung maliit lang na boot na arkilahin mo. 'Di ba? Kaya hindi ka pwedeng mag-presyo doon ng 3 piso or piso printing sa mga mall. Usually mga ganyan yan. And eto no, sabi dito ni Jericho Lim, sa kanya daw 5 pesos. Kapag kasi daw 3, ipapakip the change na rin naman daw ng customer. Ganyan naman talaga. May mga ganyang galawan. Ako nga 4 pesos eh. And usually, kapag 5 piso yung bayad ng customer, hindi na nila kinukuha yung piso. Kasi maganda yung nakukuha nila na experience sa akin. Ganyan talaga. So dito no, shoutout natin si Michael, sabi niya dito nga 5, galit pa, nagrereklamo kung may spot. Mga ganyan talaga, no? May encounter nyo talaga yan. And eto, no? Sabi naman dito, how much po pag colored na Xerox A4? Dati hindi ako nag-o-offer ng ganyan, pero dahil yung technology marami nang nakakaalam, ako talaga, literal, hindi ako nagaganyan before. Ang sinasabi ko sa customer ko, walang colored na Xerox. Talagang nag-i-stand ako doon, talagang pinapatunayan ko na walang colored na Xerox. I-scan muna natin yan, ma'am, sir. And tsaka natin siya ipiprint. Ganyan yung mga ginagawa ko. Kasi ayan yung natutunan ko kung sino yung nagturo sa akin dati. Kung nasan ka man tropa, nakalimutan ko yung pangalan mo, sa susunod isa-shoutout kita. Ayan no, sa akin ang singil ko sa Xerox na colored 10 piso. As in, yung kahit na harap lang. Ganyan. Kasi iba yung presyo ng colored at 3 colors or 4 colors yung nagagamit ng pinaka-printer natin. Unlike kapag black lang, isang kulay lang yung magagamit sa pinaka-ink, 'di ba? Tignan nyo naman, 'di ba? Paano makakabuo ng isang kulay kung hindi gagamitin yung 4 na kulay, mga tropa? Kaya iba talaga ang singilan kapag ka-colored ang datingan. So dito si Jamie, sabi niya 3 pesos daw sa kanya. So etong si Marjorie, shoutout sa'yo, sa kanya daw 4 pesos. Sa totoo lang mga tropa, dati 3 pesos lang ako. Kaso napapansin ko, tumataas na yung bilihin, tumataas na yung kuryente, tumataas yung ink, tumataas yung bond paper. Kailangan mag-adjust ka din sa presyuhan, 'di ba? So eto no, may mga nagko-comment dito, as in ang dami. Eto namang si Josephine, 3 pesos daw kapag harap, kapag back to back 5 piso. Ganyan din talaga ginagawa ko before. Kasi iba-iba naman tayo ng location. So dito makikita ninyo yung mga presyuhan ng bawat merong printing business. So etong si Chinese na to, sa kanya daw 2 piso. Good for you. Kung kumikita ka dyan sa 2 piso na yan, bahala ka sa buhay mo kung ganyan ka magpresyo. Again, nasa diskarte mo yan. Yun nga lang, sa tingin ko yung presyuhan na 2 piso, kumikita ka nga lang dyan, pero sa tingin ko, balikan lang yan or umiikot-ikot lang yung pera, parang nang titrip ka lang dyan. Yung ganyang presyuhan parang ma-maintain mo lang na meron kang printing. Kumbaga hindi profitable yung ganyang pricing, diba? Depende na lang siguro kung makukuha mo yung dami, yung pinaka dami na magpapa-photocopy sa'yo, di ba? Sabihin na natin na isang araw 500 pieces na accommodate mo or more, di ba? So ayun lang yun.
And sabi naman dito ni Bin, it's photocopy po, hindi Xerox. Yes, tama naman talaga yung ganyang term. Pero dahil Pinoy tayo, nakasanayan na rin natin. And para na lang din ma-educate kayo mga tropa, sanayin nyo na rin na photocopy yung tawag dyan sa Xerox natin na yan. Kasi yung Xerox na yan, it is a machine. Brand yan ng machine na ginagamit dati. And until now, may mga machine pa rin naman na ganyan. Yun nga lang talagang nakasanayan na natin. Anyway, at least alam naman natin. Pero sana masanay na rin tayo na photocopy yung pinakatawag dun sa Xerox na yan. So etong si Angie, sa kanya din daw 2 pesos and ang A3 3 pesos. So bahala ka kung ganyan yung diskarte mo. So eto no, ang Xerox daw sa kanya 150, short 2, sa long daw at A4. Etong si Rubio. Pero sa tingin ko baka mass production naman yung sa kanya. I mean baka maramihan, di ba? Hindi natin sure kung bakit ganyan lang siyang magpresyo, or baka yung pinaka machine niya yung talagang mga heavy duty, di ba? Dahil mura lang naman yung pinakagamit doon na mga toner. Diba? Pero kung gamit natin mga ganito, mga Epson printer, no choice talaga tayo kundi sumabay sa mga 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, diba? And so on and so on. Ang daming nagko-comment dito, nakakatuwa dahil isinishare nyo rin yung mga experience ninyo kung paano yung mga singilan ninyo. And anyway, eto nga no, dahil na-share ko rin or nabanggit ko sa inyo, nabibigyan ko kayo ng kahit papanong idea sa customer service. Kasi mga tropa, sobrang tagal kong nagtrabaho as tailoring. Iba't ibang tao ang nakakasalamuha ko. Merong kupal, merong mga sobrang babait, merong mga sindikato, merong mga kung anik-anik na mga buwaka ng shit niyan. Iba't iba talaga. More or less, nasa around 1,000 yung nami-meet ko araw-araw, siguro 500 to 1,000 people a day, and iba't ibang tao yung nakakasalamuha ko talaga. Kaya malalaman at may experience mo, may encounter mo, and kung papaano mo i-handle yung mga tao na yun, time to time matututunan mo at talagang kakapal ang mukha mo kung ang dami mong taong nakakasalamuha mga tropa. And tayo mga tropa, alam ko naman sa mga nakakapanood dito yung mga ibang nagsisimula ng printing business, it's either na hype lang, or it's either gusto lang talagang magkaroon ng alam mo yun, side hustle, or yung talagang tipong sideline, 'di ba, para kumita bukod sa trabaho nila. And alam ko sa mga viewers natin, bibihira kayong maka-encounter ng tao. Kaya pag may mga nagsabi sa inyo na ganyang bagay, parang iba yung feedback sa inyo. Kumbaga parang nakaka-bad trip ka agad 'di ba? Alam mo yun, ba't ang mahal naman ng Xerox sa inyo, ba't sa iba ang mura-mura, 'di ba? Parang mag-iinit ka agad yung ulo ninyo. Mga tropa, kung papasok kayo ng business ng ganyan, wag ninyong, alam mo yun, yung i-brout out yung galit mo sa harapan ng customer mo. Di doon ka magpunta, di doon ka bumili, di doon ka magpa-print, di doon ka magpa-Xerox. Wag ninyong sasabayan, kumbaga, yung galit ng customer, no? Ang dapat ninyong aralin kung papaano ninyo ibebenta, yung sarili ninyo or yung pinaka-produkto ninyo na hindi kayo mapapahiya na halimbawa sabihin sa inyo, patang mahal ng Xerox ninyo, banatan mo na agad ng, boss, iba kasi yung gamit namin na materials dito. Yung habang pinapaliwanag mo, andun yung mga ngiti mong nga kahit na plastic na buhaan ng shit. Tapos, kapag ka sasabihan mo siya, yung straight to the point, yung hindi yung parang nangangatal ka, mga tropa. Dapat straight talaga, buo yung loob mo, hindi yung parang tatanga-tanga ka. Sa mga point na yun, mga tropa, I highly assure you, mga tropa, hindi ka mapapaya at mapapa-oo na lang yun. Lalong-lalo na kung nagtutugma lahat ng sinasabi mo sa output. Sabihin mo na lang na, boss, iba kasi yung materials na gamit ko. Iba yung pinaka-bond paper ko dito, makapal yan. Kung ikukumpara mo sa iba yung gamit ko na ink dito, original yung gamit ko na ink, 'di ba? May mga ganyang bagay na dapat ninyong matutunan, hindi yung mababad trip kayo, 'di ba? Pero kung minumura na kayo ng customer ninyo, mga tropa, medyo ibang galawan 'yan, mga tropa, 'di ba? Pero ayong ituro sa inyo yung mga ganyan. Doon lang tayo sa mga good shit lang muna, 'di ba? Lagi ninyong aralin kung papaano ninyo ipapaliwanag or kung papaano ninyo mapapaganda or maibebenta ng tama, dahil iba't ibang tao makakasalamuha ninyo, at yung mga tao na yon sa iba na rin silang printing shop na nakapagpa-print.
Kumbaga, aralin nyo kung paano nyo ibebenta, di ba? Kagaya nito, halimbawa sabihin niyo makapal or branded yung ginagamit ninyo na bond paper. Na kapag ka narinig nila yung mga bagay na yon, sige, okay na yan. At eto mga tropa ha, huwag nyo munang ipiprint or isi-xerox, huwag nyo munang i-go kapag ka nagsasalita pa yung mga customer ninyo. Yung halimbawa, sasabihin sa inyo, di ba? Na sasabihin, sa kabila ang mura. Compute nyo muna, i-total nyo muna, tapos ano po ma'am, itutuloy na po ba natin, or para at least na ipaliwanag mo talaga sa kanila, 'di ba? Mga tropa, wag ninyong mamaliitin or wag ninyong bababaan yung presyuhan ninyo sa printing business na to, kasi kayo rin ang nagpapabagsak ng ekonomiya dito sa printing. Alam nyo kung bakit? Kasi bago tayo makapagsimula ng printing business mga tropa, bibili muna tayo ng computer. Tignan ninyo yung presyuhan ng computer dito, 15,000, 22,000, 'di ba? And yung printer pa, 15,000 to 5,000. Magkano na yung total nun? Halos 30,000 or sabihin na natin na 20,000. Printer pa lang at computer. And syempre, may ink pa yan. Ang ink niyan, 300 ang bawat isa. Suma total, 'di ba, sabihin na natin na papalo din to ng 1,200 yung isang set ng ink, 'di ba? And etong pinaka bond paper natin, magkano yan? 182. Bawat sukat niyan, iba't iba yung pinaka-presyo. Kapag short, 180. Ang long, 200 plus. And eto, no, A4, 200 plus din, di ba? Tapos, ang gusto mong ibenta mo, piso or 2 piso lang, 'di ba? Kailan mo pa ma-reach yung pinaka ROI mo, 'di ba? Kailan mo pa maaabot 'yon? Aabutin ka pa ng siyam-siyam. Yung presyuhan mo na piso dos, 'di ba? Although kumikita ka, may nasasagasaan ka naman na ibang mga tao na gusto rin kumita ng maayos, 'di ba? Sana naiintindihan at nagigets nyo rin, 'di ba? Kaya magpresyo tayo ng tama, 'wag ninyong pababain din yung presyo, at kahit papaano aralin ninyo at sana matuto kayo ng kahit konting customer service. Huwag nyo sasabayan yung mga galit ng mga buwakan ng shit na yan kung namamahalan sila sa presyo ninyo. Lagi lang talaga ninyong ipaliwanag kung ano yung mga gamit ninyo, kung ano yung mga materials ninyo, dahil original yung mga ginagamit nyo, makapal na papel, no? Wag ninyong sasabayan talaga yung mga galit ng mga yan. Pagka natutunan nyo yung ganyan, kapag na perfect niyan, sinasabi ko sa inyo, kahit na anong ipresyo ninyo, hindi yan magrereklamo. Sa susunod, ipapakita ko sa inyo yung mga presyuhan ko din when it comes sa mga editing ko. Kasi minsan, may mga customer ako na gusto nila na fill upan yung pinaka-documents, 'di ba? Yung tipong i-edit ko lang sa PDF. I mean, hindi ko naman kasi totally ini-edit. Nilalagay ko lang yung pangalan nila dahil hindi sila marunong mag-edit or hindi sila capable kung paano pipill upan yung certain document na yun, 'di ba? Ako sinisingil ko 50 to 100 talaga. Hindi naman sila umaangal kasi alam nila, or ayun talaga yung mga galawan na yun, and naipapaliwanag ko sa kanila kung bakit ganun yung singilan ko din, 'di ba? Kapag nasanay na sila sa mga ganyang bagay sa inyo, never na yan magtatanong mga tropa. 100%. Basta maipaliwanag nyo lang sa kanila. So, siguro dito na natin tapusin yung vlogs natin. Again, sa mga 2 pesos yung singilan, sa mga photocopy nila dyan, or piso, good luck sa inyo. Sa mga may mga kapitbahay din naman na merong printing at mas mura yung photocopy or print, hayaan nyo lang sila. Bayaan nyo sila na ganyan yung singil nila. Basta stay lang kung ano yung singil ninyo, yung profitable talaga. And one of these days, masisira yung printer ng kalaban ninyo. Talagang tatawa na lang talaga kayo. Kagaya nung binasa natin dito, nung pinakauna. Na eto, no, yung kung sino man yung nabasa ko kanina dito, parang si Ronnie Lin. Ayan yung comment niya dito, no. So, again, message na lang kayo sa mga gusto mag-avail ng printing template natin. At lagi sinasabi, research is the key, at wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.